O mga kababayan, eto na. Nakabalik na ng The Hague, Netherlands si VP Sara. At dito pinag-usapan nila mga kababayan ang isinampang impeachment laban kay Bangag President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Pinag-usapan din nila VP Inday yung napipintong impeachment mga kababayan na isasampa laban sa kanya. At kung paano niya ito nalaman mga kababayan dahil sa kadaldalan ng isang tao na itago na lang natin sa pangalang Francine Castro. Panoorin niyo po ha. Sa impeachment na final kay BBM. Ano lang? Nagtanong si VP Inday mga kababayan, anong masasabi mo tungkol sa impeachment na i-final laban kay BBM? Ma'am, I think it's really a shit show good siya, ma'am. Shit show! Palabas ng mga bak mga kababayan, the shit show. Murag lutong Macau niya. Oh, parang lutong Macau lang daw sa tingin ni Alvin. Yan din ang tingin ni Paulo Pulong Duterte mga kababayan dahil ang nagsampang abogado is, mga kababayan affiliated kay Liza Araneta Marcos. Ko na pink kaya it's just a 4-page na impeachment. 4 na page lang daw mga kababayan na impeachment. Tingnan nyo, although mga kababayan, valid ang punto, pero yung substance doon mga kababayan, kulang-kulang. Madaling tapon sa basurahan mga kababayan. Complaint. 4 pages ra siya, ma'am. 4 pages Ibasa na lang. Murag dali-dali niya. Oh, Wala- minadali. May substantiation, ganito ganyan. Nabasa daw ni Alvin mga kababayan, para lang daw minadali. Walang substance. And I think they just don't want him to be touched for 1 year. Oh, parang lang mga kababayan, patrigger yung 1-year ban. Murag bakuna. Oh, parang bakuna lang daw mga kababayan. Para kay Bangag. Para magbakunahan ang Bangag sa impeachment. Immune mga kababayan. 1 year. Para kuan ka. Protected ka for 1 year. Oh, para immune daw for 1 year. Na kasi mo impeachment Oh, tinanong din ni Alvin mga kababayan, ikaw VP Inday, ready ka na sa iyong impeachment? next month. Sabi niya, since November 2023 Mm. next to Franz Castro. Kay salamat. Kaayo ang Salamat sa iyo, Franz Castro, sabi ni VP Inday, dahil napakadaldal mo. Paina. Pagdian. Sobrang daldal daw mga kababayan. Siya naman puti nagsulti nga na yung impeachment. Dahil si Franz Castro lang din ang nagbulgar mga kababayan na mayroong impeachment. Nadulas ang dila. Hindi. Naanag yun din noon. Pero, Andam lang. Pero gayon pa man, ang sabi ni VP Inday mga kababayan, andyan na yan, magre-ready na lang. pero VP, okay na ka later for a short interview. Nana po. Mayroon daw silang short interview later mga kababayan. Mo na yung tanaw. Ma'am. Kanang si BBM ra po nag-file og impeachment niya. Sa tingin ni Alvin mga kababayan, tinanong ni VP Sara, so ang tingin mo Alvin, si BBM lang din ang nagsampa ng impeachment sa sarili niya. And then, I think, katubit tong chair sa imuhang giatinan na, na, Chair? Yung chair daw, chairman, si Chihuahua. katubit tong, Kuranan? di, katong chair na mag-giatinan. Sabi ni VP Inday, yung chair na upuan? sa, murag, a Congress hearing, I forgot his name, katong lalaki Yung ba? chair, si Chairperson, Chihuahua. Itong, di mong kiingnan na wala siya nag-follow rules. Si Kuan? Who appoints the secretary? Kasi kina siya na lalaki. Wala kay balo. Wala ka pala. Pinagtawanan na nila si Chua, mga kababayan. No? Nahadlok na Hindi daw, wala daw alang. Check o I gasset. forgot his name, VP. Forgettable man to siya. Exactly. Nakalimutan na daw nila ang pangalan. Tapos ang sabi ni VP Inday, oo nga, forgettable ang yan Yung taong yun, ang pangalan nun. Si Chua. He already expressed a statement ba na Sabi na daw ni Chua mga kababayan, mayroon na daw statement si Chua na tungkol sa impeachment. there's no parang bearing daw kuno for Parang wala daw bearing mga kababayan. Diyos ko. Hindi pa nga umabot sa sa inyo yung papeles. Parang mayroon na statement si Chihuahua mga kababayan na wala daw bearing. Yan talaga, bakuna talaga. Para lang mga kababayan na immune si Bangag ng 1 year. impeachment para kay PBBM. But I think any submission or communication should be dealt with following a process, di ba? Kuan man gud na uy. Ang sabi ni VP Inday. Complete politics. Fundraising. Sabi ni VP Inday, fundraising kasi ang impeachment. Fundraising. January ba ya magsugod ang paperwork? Dahil January mag-uumpisa ang paperwork.
para sa budget for 2027 mga kababayan. O, tingnan nyo ha. As early as January mga kababayan, nag-iisip na ang mga buhaya kung anong mga proyekto o mga pondo mga kababayan para sa 2027 na naman. Tapos, ang tagal nilang matapos mga kababayan dahil break lang ng break. Lord. Tapos mamadaliin. Kahit hindi pa na mga kababayan. Pagpasa ni Bangag, ilang araw lang, pasa agad. Hindi pinag-aralan. Nakalusot ang mga insertion ng mga buhaya. Mag-release. February, March, releasing Oh, na. releasing daw mga kababayan, February, March. Fundraising, uy. So, fundraising. Ito impeachment mga kababayan, ginagamit sa fundraising. Diba? Dahil, ang fund na tinutukoy niya, yung mga sumusuporta sa kanilang mga agenda mga kababayan, lalagyan na ng budget para sa 2027. Alam na this! Grabe gid imong inspiring gid pag naa ka VP Oh. kabalo min. So inspiring daw mga kababayan pag dinandyan si VP Sara Duterte. Pag naa ka diri we know that you are here to bring us the light. Bring us the light. Sunshine. Sunshine. Na sunshine. Sunshine. May sunshine ba dyan? Puro ulap nakikita namin eh. Hello, Ay, wow. ma'am. May hapon. Okay. Lumalaban. Wala ang snow. Pag-abot ni Inday Sara. Wala na daw snow mga kababayan. Excited pa naman si VP Sara sa snow. Tayo mga excited tayo sa snow mga kababayan. Sa umpisa! Sa umpisa lang yan. Lalo na nag-migrate na mga kababayan o doon ka na nakatira o ng trabaho. So umpisa excited, laro ang snow mga kababayan, and then pag nagtagal ka na, nabubwisit ka na sa snow. Dahil sobrang lamig, tsaka ang hirap mga kababayan, mag-travel. Question lang, ma'am. Nag-file na po ng impeachment complaint against PBBM. Meron po ba kayong reaction dito, ma'am? Reaksyon ni VP Sara sa impeachment ni Pababangag. Sa ngayon, wala pa. Kanina may sinabi ka, yung kanina mga kababayan na nagbisaya sila. Yung papunta pa lang yun si VP Inday. May reaction siya, sabi niya fundraising ngayon, wala na. Rin ang mga susunod na mga... Antayin na lang daw ang mga susunod na kabanata. Oh. How about, May ganyan-ganyan, muskilay, how about the seeming Mata! Ang mata, Dito nagagalit si Kilay Castro mga kababayan dahil ito si VP Inday. Ang dami niyang mga mga facial expression. Sasabihan na naman siyang chucky nito mga kababayan ni Kilay Castro. Tapos kung tutuusin si Kilay Castro ang mukhang manika ng mambabarang, no? about the seemingly obvious filing of impeachment complaint against you for next Seemingly obvious. month after the lift of 1-year ban? As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaint. So, alam na natin yun. Alam na this. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising, no? Yung sinasabi niyang fundraising mga kababayan, yung tungkol pala sa mga impeachment na isasampa sa kanya. Pero yung impeachment na sinampa laban kay Bangag, no comment na muna siya. Yun pala yun. Ng mga Gamali members tayo of the ng House of Representatives yung pagpirma nila. It's all about the money. It's all about the money. Recently, Pakyaw. the International Criminal Court, Office of the Prosecutor, through their social media platform, released a statement asking or appealing to the Filipino people who are allegedly victim of the war on drugs to come Eto out and yung kasyungahan, bagong kasyungahan mga kababayan, na ngayon pala maghahanap ng stigo. a witness to the charges hurled against her father. What's your opinion to this move? What is your opinion in this movie? Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So, Anong sabi ni Kaufman? his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So, I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. Sige, hanapin natin yung reaction ni Kaufman.
Is there something that the former president wished to share to the Filipino people, ma'am, for this year 2026? Unfortunately, hindi kami umabot sa Ganong usapan. usapan na ganyan. Ang napag-usapan namin kanina ay Ang daming sasakyan, mga kababayan. Uy, Alvin, gumamit ka ng noise cancelling na microphone. yung mga tao na nagpapaabot ng pangamusta sa kanya. So, Pag-usapan namin yung nagtanong siya sa mga anak ko. kumusta na? Kumusta na si Sa mama. mga apo? Oy, kumusta na si Ma'am Elizabeth? Ay, bakan, magsiselos ang iba dyan, ha? Nag-away-away na, mga kababayan, di ba? Hindi tayo sasali dyan, mga kababayan, sa sa kampihan ng mga girlfriends ni Tatay Digong dahil lalo na nakakagulo eh. Yung iba kumampi doon kay Jazz, kumampi kay Hanilet, yung iba kampi sa nanay ni Sarah. Kaibigan natin yung lahat. First day pa kasi, so medyo all about personal affairs yung kanya. Let's see tomorrow. I think that, mayroon ba kayong question, guys? Ano? Sa pag-resume ng Blue Ribbon, bakla si Lacson. Hindi. Ano masasabi nyo? Bakla na si Lacson na. Pero, ang sabi ni Lacson, hindi daw siya bakla. Ano masasabi mo doon? I reflect din the sentiment of many. Mga kababayan, lokohan na naman yan. Masyadong OA. sorry, Blue Ribbon ito ng Senate pala, Yes. dito ICI. Well, trabaho naman yan ng Senate at ang atin ng New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng Magbago na kayo. managot Oh. sa nangyari. Inihain sa Kamara ang Ay, si kauna-unahang Kuring na naman, impeachment complaint laban kay Ito PBBM. sinasabi natin, mga kababayan. Kaya ang grounds naman ng reklamo. 4 pages lang pala ito. Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimba. Joash! Pasok! Pebrero noong nakaraang taon, nang i-impeach ng Kamara Ay, naku, ang akla, oh. si Vice President Sara Hi. Duterte kaugnay ng umano'y Parsibales. korupsyon sa confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Kagandahan. Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Ay, Diyos ko, former House Lord. Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw, isang impeachment complaint ang muling inihain Sabi ni Pulong, abogado daw yan ni Admiral. Ay, naku, multitasking, mga sa kababayan House daw. of Representatives. Pero sa pagkakataong ito, laban naman sa Pangulo. Yung PCO secretary dati, si Eloy Garapiel. Nalipat na dyan, no? Ayon sa reklamo, dapat umanong ma-impeach si PBBM dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Narito ang sinabing grounds sa reklamo. Una, ang umano'y pagpapadakip kay former President Rodrigo Duterte patungong International Criminal Court. Ikalawa, Bakit walang mga additional na mga supporting documents, mga nagpa-file ng impeachment? Dapat pinulido nyo. Hindi lang 4 na grounds, tapos 4 lang din na page, mga kababayan. ang umano'y pagiging drug addict ng Pangulo. Yan! Law, Kadik. umano'y pagkabigo ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations, Bangag na nga ang tawag, di ba? other unconstitutional provisions sa General Appropriation Bill mula 2023 hanggang 2026. Ika-4, nakinabang daw si PBBM sa mga kickback mula sa budget insertions Talaga? at ghost flood control projects. At huli, ginawa raw ng Pangulo ang ICI para depensahan ng kanyang yung mga kaalyado. corrupt na Isang kaalyado. attorney Andre De Jesus ang nagsumite ng reklamo. The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. Wow, eh. So, ikaw na good man. Gaano katotoo na affiliated kayo ni Madam Liza? Someone does something that at the very least, in my case, I could I can't. at night knowing I at least try to do the right thing. Tapos, musta na pala si Viva Max? Viva Max na mga kababayan, penguin. Win or lose. Win or lose? Dapat win lang. Eto, no? Ang lose ay iniisip na niya ang lose, mga kababayan. Ano yan? Lalo katuloy pag iisipan na talagang sinadya nyo yan para malus. Para bakunahan si Bangag.
Ang endorser, si House Deputy Dapat win or win. Yung purpose ba ay mag-win? Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Siguro, nung nilapit sa akin ni Attorney Andre, pinag-aralang mabuti. Actually, hindi lang naman ako nag-aaral nito. Tapos 4 pages lang ang pag-aaral ninyo. Useless. Mga legal natin. So, pinag-aralan namin ng halos ilang weeks. At nakita 4 na page lang, 4 weeks. Diyos ko, Lord. namin na ito yung hinahanap ng ating mga kababayan. Matatanda ang isa si Nisay sa mga umano'y Maniniwala kami sa inyo, uy, mga bangag, kung makikipag-coordinate kayo sa mga Duterte supporters. Sige, gagawa tayo ng revisions. Dahil baka sinadya yun na mahina yan yung mga mga kababayan, walang substance. Alam namin yan kontraktor na pinasasampahan ng kaso ng ICI at ng DPWH. Kontraktor pa nga daw, Karaang taon, ayon sa joint referral na isinumite nila sa Ombudsman noong Nobyembre, si Nisay ang may-ari ng sole proprietorship na JVN Construction. 2021 at 2022 raw nang makatanggap ito ng 3 infra projects mula sa gobyerno na aabot ang halaga sa 73.7 million pesos. Nang tanong si Nisay, Baka ginagamit mo yan pang-blackmail para sa sa kaso mo? kung nakikipagtulungan siya kay VP Sara kaugnay ng inihaing impeachment complaint laban Obviously, sa Pangulo, hindi ka agad ito kilala. itinanggi ng kongresista. Sa isang Facebook post, sinabi ng political commentator at public interest lawyer na si Attorney Jesus Falsis na may indicators Bakit umano tinatanong na yung pro-BBM mga ang reject? Mga sinautlom, mga kababayan. Sino ba yan? Wala kaming paki dyan kay Utlom. na si Congressman Si Nisay. Falsis. Posible rin daw na mahina ang isinampang complaint para mapigilan ng isang mas matibay na reklamo. O yan nga, ayon umano sinasabi sa kanyang nilang source. nila Alvin, mga kababayan. At Isa rin si Nisay sa mga pumirma sa Nag-usapan nila ni Sara. na impeachment complaint laban kay VP Sara. Tila naging abogado naman noon ni First Lady Liza ang complainant na si Nga yan. Jesus. Matatanda ang nagsampa ng disbarment case si De Jesus laban kay Attorney Tapos ang sabi ni Claire Castro, fake news! Ganyan na naman mga kababayan. As usual mga kababayan. As usual, grabe no? As usual. Sagot ni Claire Castro, fake news, fake news. Glenn Chong dahil sa isang negative remark nito laban kay FL noong 2024. Para sa agenda, Ano George pala negative remark? Ano pala ang negative remark? Meron palang positive na mga kababayan? Makikita dyan kay Admiralis, Lord. Limban, Billionaire News Channel. Tuloy lang daw ang trabaho ni PBBM. Ay, tuloy na. Papunta na daw tayo sa bagoong Pilipinas, mga kababayan. May inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Nako. Manhid yan Kagalang din daw ng Malacanang ang proseso ng impeachment. Dahil kayo-kayo lang din daw. Sabi ni Alvin nga daw impeach me. Parang si Bangag lang din ang nagsampa ng impeachment sa kanyang sarili para kunwari, para mabigyan siya ng immunity. Ito walang basihan ang reklamo. Narito ang agenda report. Walang basihan, na-addict nga Ang basihan nga doon is, ang sabi ni Amy? Ni Ivy Reyes. Walang basihan ang impeachment grounds laban kay Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang. Nako, may aamin ba? Pananagutan ni PBBM, Uy, madali lang yan, yung bintang sa kanya na addict siya. Para na hindi he said, she said, mga kababayan, namitan natin ng siyensya. I-check natin, mga kababayan, kung totoo nga bang bangag o hindi. sa pag-aresto at pagsuko sa ICC Carefully kay contest. former President Rodrigo Duterte. Pero itong mga issue po na ito, Oo, yan na naman mga kababayan ang buwisit. Ano ba magandang sasabihin nitong ungas na ito mga kababayan? tagal na po natin nasagot. Tagal na Tagal na po natin itong naipaliwanag. Shut up! Shut up! Sa umano'y paggamit ng droga ng Pangulo. Ang Yan. Si Amy. Eto, madali lang yan. Solusyonan mga kababayan, ipa-drug test na. That is the only solution, ipa-drug test. failure daw ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Ang umano'y pagtanggap ng kickbacks mula sa flood control projects at ang pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure Yan, para nonsense. pagtakpan ang kanyang mga kaalyado. Even before, nung ito ay umuugong na maaaring may magsampa ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo, sinabi naman po natin, Pwede forward natin ito mga kababayan, itong mga walang Sa batas, kwenta. ang lahat ng aksyon ng Pangulo para sa agenda. Action! Kay Bonggang bongbong. Hati ang mga opinyon ng mga ekonomista at business groups sa inihaing impeachment complaint laban kay PBBM.
Tama lang daw na managot kung totoong may kasalanan. Pero hindi daw maitatanggi na apektado nito ang ekonomiya. Ay, matagal nang apektado. For your information, sa ngalan mga kababayan na Marcos, ang ating presidente, apektado na. Tingnan nyo na nga ang piso natin mga kababayan, malapit nang magsisenta. Mas favorable pa nga ito mga kababayan kung ma-impeach siya si Bangag dahil manunumbalik mga kababayan ang sigla ng ating ekonomiya dahil sasabihin ng mga investors, wala na pala yung Marcos. Invest na tayo sa Pilipinas. Tingnan nyo, puro panghikayat si Bangag, walang nahikayat. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hangin, lahat hangin. Magkakatalo sa motibo ang magiging epekto ng impeachment complaint kontra kay PBBM kung ano ang magiging Pababangag, epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Yan ang pananaw ni dating Social Welfare Undersecretary Emmanuel Leyco na siya na ngayong ekonomista at Chief Rating Officer ng Credit Rating Investor Services Philippines o CRISP. Ani Leyco, depende aniya ang magiging economic impact ng impeachment sa kung ano ang magiging galaw ng reklamo laban sa Pangulo o maging kay Vice President Sara Duterte. Kung ang impeachment Paano nasali si Sara? BBM at Vice President VP Sara ay makakatulong para malinis na, maging malinaw na kung ano ang magiging pamunuan. Si Bangag lang ang kailangan mga kababayan na alisin para malinis ang bansa. Bakit pati si Sara? Nagsasabi mo, ungas na dilawan. Pamahalaan at direksyon ng ating ekonomiya ay magiging malinaw, mabuti yan. Pero kung ang mangyayari lang, magkakaroon ng impeachment pagkatapos parang nagbo-boxing lang at magsasawa rin ng mga tao. Hindi rin nila sasabihin na may mangyayari ba yan o wala. Dagdag ni Leyco, nakamasid ang mga namumuhunan at ang sektor ng negosyo. Ito mga kababayan, yung insignificant yung impeachment ni VP Sara mga kababayan sa ekonomiya ng bansa. Dahil hindi naman si VP Inday nagpapatakbo ng bansa Ang Bangag mga kababayan. So ngayon, bagsak ang stock market, bagsak ang ating ekonomiya. Ibig sabihin, wala na tiwala. So kung mapapalitan mga kababayan, manunumbalik ang sigla. Dahil ang magiging kapalaran ng isang Pangulo ay siya rin pwedeng makaapekto sa kung ano ang magiging estado ng ekonomiya sa 2026. So sa ekonomiya, maaaring makadulot pa rin ito ng patuloy na pagbagal. Pero kung ito ay makakatulong na pansamantala lamang, edi okay lang siguro yan. Pero definitely kailangan iharap. Kung meron ba talagang dapat panagutan ng Pangulo, dapat meron! Pero kung wala, panagutin! hindi maganda yon. Kailangan wag? talaga. Buang lang mga kababayan ang nagsasabing walang ginawang kabalastugan si Marcos. Siguradong-sigurado tayo. Para kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, depende rin ang magiging epekto ng impeachment complaint sa ekonomiya sa kung nakanino ba ang suporta. Sino ba yung sinusuporta ng biggest business groups? Sino ba yung sinuporta? Obviously, si VP Sara ang sinusuportaan mga kababayan ng mga businessmen. Dahil yung sa Philippine Chamber of Commerce, sinong ginawa nilang spokesperson, keynote speaker mga kababayan? Di ba si VP Inday? Hindi nila inimbita yung si Bangag? Napakalaking insulto sa presidente mga kababayan na siya dapat nandun para magsalita mga kababayan sa sa mga businessmen. Wala, si Sara. Tapos ang sabi nila kay BBM doon mga kababayan, shape up, step up, umayos ka. Yan ang kanilang mensahe. Ng biggest religious group, di ba? Pati yung sino? Yung duly elected government natin. It's a numbers game. Etong mga ini-interview nila mga kababayan, ito yung mga reject na mga nagkukunwaring mga expert daw sa mga kababayan economy. Dilaw. No? So kung kulang yung numero, well and good. Pero kung disruptive kasi, kung may element of uncertainty, doon magkakaproblema. Pero kung si Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade Brian ang tatanungin, masama ang magiging epekto ng impeachment complaint sa imahe ng mga bansa sa mga foreign investor. Di bali na. Matagal na tayong masama ang imahe mga kababayan dahil kay Marcos. Pinapakita nito ang political instability sa bansa. Bakit hindi ba? Itong Marcos administration mga kababayan, araw-araw tungkol sa mga Duterte ang pinagsasabi. Wala nang ibang mga kababayan sinasabi.
agay na posibleng Duterte, makaapekto Duterte. sa ASEAN chairmanship ng Pilipinas ngayong 2026. Wala kaming paki. Coming from a scandal on flood. Dapat nga mga kababayan, ipahiya natin yang si Bangag mga kababayan pagdating ng ASEAN. Bilang pagpapakita ng disgusto mga kababayan sa kanyang pagpapatakbo. Control na unresolved. The year before that, Quadcom, Quintacom, trying to Tricom. remove the Vice President from office. So it has been 2 years already wasted on political noise and mudslinging. Hanggang 2028 pa yan, Manong. And then you want to start 2026 doubling down on this. Iba Iba ngayon mga kababayan Dahil ang presidente na ipapa-impeach, dati, Vice President. Gusto namin ito. Presidente na ipapa-impeach. So we hope you trail your attention more to economic reforms. Kailangan ng bansa to jump. Wala na. Bahala ka ekonomiya. Ang importante mga kababayan, maalis na via impeachment or in legal ways mga kababayan itong mga bangag. Manunumbalik ang ekonomiya mga kababayan, tandaan nyo yan. Kusang manunumbalik yan kapag wala na yung kurakot dyan mga kababayan. Dagdag ni Ang, mas dapat umanong pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas ang pagpapanumbalik ng unprogrammed funds na para sa foreign assisted projects para muling sumigla ang infrastructure Tinanggalan nga ng pondo ng ng ungas. spending ng pamahalaan. Ungas ng agva. Iba man ang pananaw ng mga negosyante at mga ekonomista, aniya, dapat daw gawing prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ekonomiya dahil sa pagtatagpo ng negosyo at politika, damay ang mga mamamayan, pati ang bawat pisong ating kinikita. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Iloilo ang next stop ng road trip ni DPWH Secretary Vince Dizon. At tulad sa Ay, nako, isa pa yan mga kababayan. Si Dizon. Ang future, mga kababayan, senator candidate. Quezon Province, kontrobersyal sa proyekto rin ang sumalubong sa kanya. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Maghanoy, pasok! Tapos ang Maharlika Highway sa Quezon Province via Bicol. Sunod na sinuyod ni Public Works Chief Vince Dizon ang Sunset Boulevard at Aganan Flyover sa Iloilo. Kasunod yan ng direktiba ni PBBM sa DPWH na agad na tapusin ang mga hanggang sa ngayon nakatenggang proyekto sa buong Pilipinas. Nakatenga! Tumambad kay Dizon ang hanggang sa ngayon hindi pa rin natatapos na konstruksyon ng Aganan Flyover mula nang simulan ang proyekto noong 2019. Kabilang dito ang hindi pa rin nabubuho sa mga pundasyon ng flyover. Gayon din ang putol na tulay na hindi pa rin mapakinabangan. Putol na tulay! Ang agarang assessment sa Aganan Flyover nang sa gayon ay masiguro ang structural integrity nito para sa mga motorista. Plano ring umupa ng DPWH ng foreign consultant para Upa pa more! Upahin nyo yan! We will ensure 100% safety, but we will also ensure, sabi nga ni PBBM, that we will finally finish it this year before Christmas of 2026. Nitong weekend ay nauna nang sinuyod ni Secretary Dizon ang kahabaan ng Maharlika Highway sa Quezon Province via Bicol, partikular ang Mauka Bridge sa Camarines Sur. Pamura-mura pa mga kababayan. Kayong dapat murahin. Kung saan mga bagoong ang kalihim mula sa pag-uga ng iniinspeksyong tulay matapos dumaan dito ang isang 10-wheeler truck mula ng mga bakal. Buti na lang di bumagsak. Hindi, kasama ka dyan. Bagay na agad rin niyang ipinag-utos na isa ilalim sa assessment. Wala, nahulog! Ang mga pag-iinspeksyon ng ahensya ay parte ng planong Maharlika Highway Rehabilitation na may pondong nagkakahalaga ng 16 billion pesos. Para sa Agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Kasado na ang malawakang kilos protesta. Sa February mga kababayan, anibersaryo ng pagpapasipa sa mga gobernong Marcos na diktador dati senyor. Ng iba't ibang grupo kontra katiwalian sa February 25, kasabayan ng 40th anniversary ng EDSA Revolution. Giit ng grupong Taong Bayan ayaw sa magnanakaw. Paiba-iba na naman ang pangalan mga kababayan. The same thing pating Makabayan Black pa rin yan. Visit! The same thing pating ang mga grupo na naman ng mga bangag. At Abusado Network Alliance o tama na. Paalala ito sa gobyerno at publiko na mas malakas ang boses kung sama-sama ang pagkilos. Na masamang babangag. Nila ang mas masusi pang investigasyon sa flood control scandal dahil pili lang daw ang mga kinakasuhan. Handa naman daw ang PNP
at titiyakin ito na mapayapa ang rally. Hijack na naman nila mga kababayan. Yan ang kanilang estilo para mawalan ng gana yung mga legit na rallyista mga kababayan. Sasama na mga ngiwi na dyan, mga babalo mga kababayan, yung mga saba. Ay nako. May impeachment complaint man laban sa Pangulo sa Kamara, all eyes sa Senado ngayong araw. Dahil sa pagpapatuloy ng investigasyon All eyes sa flood kalokohan control sa corruption baklaan. scandal. Diyos ko, Apat Lord. na issue ang tinatalakay ng Blue Ribbon Committee. Una, ang pagbili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ng property sa Forbes sa Makati sa pamamagitan ng mag-asawang Diskaya. Pangalawa, ang Kasuhan niyo mali-maling na! project coordinates na isinumite ni former DPWH Secretary Diyan sila nagtagal sa coordinates. So, tagal na yung tinake up ni Marcoleta. Dapat wala na, move on na dapat dyan mga kababayan dahil napatunayan ng talagang mali. sa Pangulo. At pangatlo, ang bigo umanong pagkustudiya ni dating PNP Chief Nicolas Torre kay former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Bakit umepal si Torre? Yung si Torre, mag-enjoy ka muna ngayon Torre sa iyong pagiging traffic aid dahil doon ka na naman traffic aid sa Bilibid. Ang tinaguri Next time. ang Cabral Files. Sa 12 pinadalhan ng subpoena, tanging sina Orly Gutesa at resigned Congressman Saldico ang hindi sumipot. Bakit din niya question yan? Nasaan si Gutesa? Dahil ang sabi ni na ni na Mike Defensor mga kababayan, parang itinago daw sa sa pilitan na parang illegal detention ang nangyari mga kababayan. Parang wala lang din kay Lacson. Sa investigasyon. So sa ngayon dito sa Senado, Willard, parang ang Willard. mga tao'y medyo nabitin. Dahil talagang naghihintay ang lahat ng isang malaking bomba na pasabog. Ay, wala Hanggat andyan yan si Lacson mga kababayan, walang kwenta. Nabitin sila doon sa Walang kwenta talaga. pagkakasisi sa dalawang bagong testigo laban kay Speaker Romualdez dahil hinihintay ng marami yung iba pang ebidensya tulad ng mga resibo, tulad ng mga maaring litrato, pero yan ay hindi pa inilalabas. Hindi natin alam kung pinangahawakan pa yan ni Senate President Ping Lacson. Samantala, hindi rin nagpakita si Orly Gutesa Lacson. at syempre ito pong si Saldico. Sa ngayon, parang dalawang testigo ang lumutang sa Senado para inguso nga Inguso! itong tinaguri ang flood control king na si Curly Diskaya bilang front. Bakit si Diskaya mga kababayan? Hindi yan ang mastermind. Dahil mangyayari pa rin ang mangyayari mga kababayan itong scam na ito kahit wala si Diskaya. That's why hindi siya ang mastermind mga kababayan. Ang totoong mastermind is sinabangag at saka sinatambaluslos. Dahil kung hindi si Tambaluslos ang speaker at hindi si Marcos ang presidente mga kababayan, wala sanang ganito. Yan ang totoo. Umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pagbili nito ng bahay sa isang exclusive subdivision sa Makati. Ang detalye sa agenda report ni Hannity, live din mula Tapos habang kinikilatis yan ni Marcoleta mga kababayan, si Lacson ang nagsasagot. dito sa Senado. Hana, ano ang mga sinabi ng dalawang umano'y whistleblower? Corina, tuluyan na ngang ipinaratang na may kaugnayan si former House Speaker Martin Romualdez kay flood control figure Curly Diskaya. Kasuhan na! At nga itong dalawang Kasuhan na! whistleblower na tinawag na sina alias Joy at Maria na mga dating aid ng dating tenant ng 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Anila na inform daw silang naibenta na ang bahay at kailangan silang i-evict noong January 2024 pero dahil daw sa sobrang dami ng gamit, hindi sila agad makapag-comply. Humiling sila sa broker Tapos nagtatago ang itsura mga kababayan. na makapag-extend, kaya't binigyan sila ng panahon hanggang Pebrero. Kalaunan, nakaharap daw ng kanilang boss ang isang individual na di umano'y pinipilit silang umalis sa property ng isang kontratista at nakilala nila ito bilang si Curly Diskaya. And he also mentioned to us na contractor ako dito Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka
pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, As according to Mr. Diskaya, Tawagin na si Romualdez. Tawagin na. Oh, tapos tingnan nyo mga kababayan. To the rescue si Lacson mga kababayan na sa sinabi ng babae. Si Romualdez ang nakabili daw. Sabi ni Lacson. Yan ang sabi ni Diskaya na si Romualdez ang nakabili. Grabe, no? Parang nag-aabogado mga kababayan itong si Lacson talaga. Judge, jury, and the executioner. Bilang kumpirmasyon, inutusan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang dalawang whistleblower na Ang ituro hindi sa hirit bakla. si Diskaya para patutuhanin kilala Hindi nila ito. ako Pero bakla. umakaagad si Diskaya dahil hindi naman daw niya kailanman napuntahan ang South Forbes Park. pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo. Ninyo Ay, nagpapahalata ka na ha. Sinasabing ang may-ari ng bahay, May-ari ng buhay. Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. tama po yun. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging Ba't ganyan ka magsalita? statement. Correct, Your Honor. Correct it. O ngayon, Curly, it's your turn. Curly hair. Bagay na bagay sa iyo, Lacson. Ang curly hair. Ikaw. Honor, okay lang po ba? How about you, Lacson? Are you curly or are you straight? Yung face mask nila. Kasi totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na Oh. ng bangungot. To identify them, it's for them to identify you. Baliktad. Napaka-bias mo naman, Lacson. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we are establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siyang nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Sabi pa ng mga Lukuhan na naman yan, basta si Lacson, mga kababayan. Para sa eviction nila. Yan ang Ocampo Manalo Valdez and Lim Law Firm. Corina ang lumalabas na managing partner ng firm na ito si Attorney Manix Manalo na fraternity brother ni Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Siya rin ang lumalabas na pangulo ng Prime Media Holdings na iniuugnay din kay Yan. Yung Prime Media Holdings, mga kababayan. Dami fake news na propaganda. Romualdez. Sabi ng mga whistleblower, ang Golden Pheasant Holdings Corporation ang nakapag-acquire ng nasabing house and lot na ang major stockholder ay si Jose Paras. Sa pagsasaliksik natin, si Paras ay fraternity brother din ni Romualdez sa Upsilon na dati na ring nagtrabaho sa dalawang kumpanya ni Romualdez kabilang dito ang Benguet Corporation. Una nang sinabi ni Lacson na pampronta si Diskaya sa nasabing pagkuha ng property na kalaunay itinanggi ni Romualdez. Corina, ang 30 Tamarin Street ang naunang address na sinabi ni dating Congressman Zaldico kung saan naghatid daw siya ng pera para sa feedback umano ng kapwa kongresista. Corina, sumulpot na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Ano naging role ni Bonoan dyan? Meron ba siya significant na naging ambag ngayon, mga kababayan, sa dyan sa hearing? Nigyang linaw itong mali-mali umanong grid coordinates ng Dapat pinakulong na yan si Bonoan, mga kababayan. flood control projects at siya yung itinuring na nagsumite umano ng wrong data sa Malacanang na nagdulot ng confusion. Ipakulong na yan! Makakatakas na naman yan. Di ba kaya, mga kababayan, baka magkabral naman. Huwag naman sana. Tulad ni Cabral. Sa exact location ng mga proyekto. Ito raw kasi yung ginamit sa Sumbong sa Pangulo website at kalaunay na diskubre na inaccurate Sumbong kay ang Bonggang-Bonggang. may mga proyekto raw Vong-Vong. na existing pala. Pero dahil nga doon sa mali-maling coordinates ay nagmistulang guni-guni. Guni-guni, di bangag. Nanggaling daw ito sa opisina ni late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At si Cabral ay nooy nakatuka sa info projects ng ahensya at dagdag ni Bonoan, nagkaroon umano ng limited time para sa kanila na suriin itong mga impormasyon ng proyekto at yung na-provide daw sa Malacanang ay initial coordinates kung ituring at iba pa ito doon sa actual site. At sa huling monitoring, hindi pa matukoy
kung ano yung possible motive doon nga sa nasabing mali-maling coordinates. At matatandaang bumalik si Bonoan dito sa Pilipinas matapos ang ilang linggong pananatili sa US dahil sa eye operation ng kanyang asawa, at anya natatakot Asawa lang naman pala ang nagpa-opera. daw kasi siyang makontempt o mahaina ng warrant of arrest, kaya pinili niyang dumalo Natatakot ka tapos ginawa mong kabalastugang sa yan. Senate Bunuan. probe ngayong araw. Corina. Kuring! Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.